Welcome to Indai's Japanese Vocabulary. Ang vocabulary po ngayon, Level N2. Next po natin ay si Jodai-san. Daijoubu ka na? Nakakain na po kayo? Or Okay na po. okay na po? Yoroshiku onegaishimasu. Baka po nabulunan ko yung buko. Ano na po? Na po. Nakain Ano? na naman po. Suka. Okay des. Ito po ang ating i-recite today. Ninshin suru. Ninshin suru. Ano po ang ninshin suru? Nabuntis. Mabuntis. Ano po yun? Hai, mabuntis po. Mabuntis Hai. pala. Hai, ninshin suru. Ninshin means buntis. Buntis. Hai. Suru, mangyayari na po. Magiging Mabuntis verb na po na. siya. Kaya mabuntis na po. Hai. Ngayon naman po, Kodomo umu. kodomo umu. Ano po ang meaning po ng umu? Pag umarita silang. Pagsilang. Isilang. Isilang o kaya po, pag noun po siya, Magsilang. magsilang. Mag-verb na po siya eh. Suka. Ang panganak. Pagpanganak. Pagpanganak. Pagpanganak po. Ano? Pagpanganak. Ay. Pagpanganak. Ngayon po, nakakonjugate na po siya sa kodomo umu. So, isa na po siyang, actually, kahit noun, kahit verb po, okay lang po siyang gamitin. O, kasi pag anak is, talaga ilalabas ang bata. so. なので、子供を産む。ano na po siya? Magsilang ng bata ba yan o mag-anak ng bata? Pag-anak ng, parang pagsilang ay manganak pala. So, manganak ng bata. Hi. Po. Kahit wag na po natin lagyan po ng bata po. Ano po kasi understood naman po sa Manganak ano. is, born. So. Po. Ngayon po, To be born. ito naman. Umariru. Hi. Umareru. Ano po ang umareru? Parang anak po, parang ilalabas pa po kasi siya eh. Umariru. Yung baby ang? Ipinanganak ko ba yun? Mahirap po ano? Mahirap. Opo nga eh. Hi. Ang umareru sa Tagalog ay sisilang pala. sisilang. Ano po ang Sisilang. pinagkaiba ng umu at saka ng umareru? Wakatta. Umu is po? Nasa sinapupunan po ba yan? Tapos yung umariro, ilalabas na siya. Actually po, Sisilang na siya. Ano po ba yun? Actually po, kung sino yung doer noon. Hi. Suka. So, pag sinabi pong kodomo umu, sino po ang manganganak? Mother. Hi. Ngayon po, pag sinabi pong umareru, sino po yung sisilang? Baby po. So nan desu. Masani so nan desu. Suka. Umareru, Sorry ak ka. ng baby. Yung umu, Opo, ak umareru. ng Mother. nanay. So, Opo. hi. Kaya, manganganak yung mother. Mother. Hi. Sisilang yung baby. So, Opo. yung po yung pagkakaiba po nila. Hi. Mudakashi ne. Akachang. Hi. Akachan wo. Ano po siya sa Tagalog? Ang baby po. Ang Ang baby. sanggol. Ang sanggol. Hi. Actually po guys po, hindi lang sanggol po ang akachan. Kasi dito po sa Japan po, pag sinabi pong akachan, from 0 to 3 years old po. Kasama po siya sa akachan. Kaya kung sa atin po, hindi na po sanggol po ang ang 3 years old, di ba? Kasi ang sanggol po yung as in kakalabas pa lang, di ba po? Yung po yung tinatawag natin na sanggol. So, hindi lang po sanggol po yung meaning po ng akachan po. Ano po?
Ginawa ko lang po siyang sanggol dito dahil po sa i-conjugate po ditong salita. Hay, おんぶをする。 o kaya naman po, おんぶ。 obu. おぶ。 Hay, onbu suru to Onbu obu suru, desu obu. ne. Obu. Hay, ano po ang meaning po ng mga ito? Parehas lang po kasi sila eh. おんぶ、karga po sa may likod po. Hmm? Ombo usuru. Carry sa ano po, carry on one's back po, sa likod po. Ombo usuru. Piggyback po. Ano, sa likod po. Ano po? Opo. Hay, kaya, pabasa Pasanin po siya. pala. Pasanin sa likod. Akachan o ombo suru. Ano po? Ombo suru. Sa. Akachan wo onbu suru Ombo desu ne. suru. Hay, o kaya naman po, akachan wo obu. Hay, Obu. 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 Hay. Ngayon ko lang narinig yan na. あんまり使われないですね. Hindi po ito Amari masyado使わない。 ginagamit. Opo. Ombo suru ni naroon Itsumo eh. kotsi ka na. Siguro po sa So, desu ne. mga lolo't lola sa medyo inaka na po. Ano po? Opo, ne. Parang Hay. kawaii kara ne. Hay. So sa Tagalog po, magbabaliktad po sila. Mag-start po dito, papunta dito. Opo, pasanin sa likod ang sanggol. So, desu. Arigatou gozaimasu. Hay. それでは、ngayon naman, kanina po, onbu suru. Ngayon naman po ay, 抱っこする。 o kaya naman po, 赤ちゃんを抱っこする。 ito po. 違うか。おでね、おでに そう。抱く。Hay. Ude ni daku. Pag sinabi pong ude, yun po ay ang oo, arm. arms po. Hay. Arms po. Actually, yung daku is to hug. Ano po? Opo. Pero meron pong meaning po na ude ni daku. Ibig po sabihin, Sa arm lang dito po, sa salitang ito, magka-same lang po silang meaning. Hay. Opo. So, sa Tagalog po ay, Pagkarga. so desu, pagkarga. Hay. Ano po? Dewa tsugi desu. 難しいところです。おむつ。おしめ。 Omutsu to oshime desu ne. Hay. Ano po ang omutsu or oshime? Pagpalit po ng diaper po. Wala po nang kasulat pong pagpalit. So ka. Oshimo. Oshime. Oshime. Ano po yan siya eh. Tsaka po, marami pong sumasagot. Diaper pala. So desu. Diaper. Hay. So nan desu. Diaper po. Yung Pampers po, brand po yun. Hay. Sa Pilipinas po kasi diba po, pag sinabi pong Pampers, ang hindi naman yung brand yung tinutukoy natin. Kumbaga, tulad po ng Colgate. Pag sinabi po ng Colgate, kahit close up, Colgate pa rin ang tawag natin. Kahit yung brand ng diaper, hindi naman po Pampers pa rin ang tawag natin, di ba po? Nakasanayan po natin. Pero actually, brand po yun. Hay. Hay. De, それが diaper po, di ba po? Ngayon naman po, meron po tayong salitang, O. hay, ano nga po ang o? Dito po, o niya is, Ang. so desu ne. Hay. Ngayon po, meron pong salitang, Kaeru. kaeru. So, kaeru. Ano pong kaeru? Palitan po. So desu. Papalitan po. Pagpalit. O kaya pagpalit. Pagpapalit. Hay. Pwede pong pagpalit, pwede rin pong papalitan. Pagpapalitan. Hay. Pwede po siya maging noun, pwede rin po siya maging verb. Ngayon naman po, ano po ang Ateru. ateru? Ano po siya? Kibale, pag i-ateru po, parang isuot. Isuot po. Pag pasusuotin. Papasuotin. Papasuotin. Hay. So, pag sinabi pong omutsu wo kaeru, ano na po siya sa Tagalog po? Papalitan ang diaper. Hay. Ja, oshime wo ateru.
ah, papasuotin ng, ah, ah, ipapa, i, i, ah, ah, i, Papasuotin papasuotin ng Ah. diaper ba yun? ang diaper. Papa, papasuotin ang diaper. So des. Hi. So, guys, hindi po masyado po ginagamit po yung oshime. Nung sinaunang panahon ginagamit pa po siya. Pero ngayon po hindi na po siya ginagamit. At ang oshime po, maaari lang po siyang gamitin sa sanggol, sa bata po. Hindi po siya pwedeng gamitin sa, mga lolo't lola. Di ba po kasi nagda-diaper din po. Kami umutsu din po yung lolo't lola. Umutsu lang po siya. Hindi po pwede pong tawagin oshime. At ang oshime po nanggaling po to sa salitang shimetteru. Medyo basa. Hay, doon po siya nanggaling. Tapos linagyan lang po ng pagrespetong o. Kaya naging oshime. Hay, yun po ang meaning po. Ano po? Hay. Ngayon po yung may nakita po kasi ako lampin. Maganda po yung nabanggit niya lampin. Hay, pag sinabi pong lampin, ito po ay magiging nuno. Nuno omutsu te imasu. Nuno means tela. Hay. Maganda po yung nakita ko po kanina eh. Kaya ilagay na rin po natin sa topic. Hay. Cotton na tela po, no? Kasi So, yasashi sa hada. Nuno omutsu. Hay. Pag sinabi pong nuno omutsu, ito po yung sinasabi pong lampin. Hay. Yung nuno is tela. Ano po? Nuno. Nuno. Hay. Ngayon po, pag sinabi naman pong kami omutsu. Diaper. Hay. Ito po ay diaper po na yung disposable diaper. Paano ba mag-spell ng disposable? Disposable. Hindi magaling si Inday sa spelling ng English. Disposable diaper. Hay. Disposable diaper. Pag sinabi pong kami omutsu. Hay. Nuno omutsu is lampin. Hay. Tela po siya. Ano po? Hay. Yun po yung pagkakaiba. At tandaan po, ang oshime magagamit lamang po siya sa baby, hindi po sa matanda. Hay. Hay po. At sige des. Kami umutsu po. Kami umutsu. Sabi ko na. Ano pang kami Sabi niyo na umutsu? po. ね、言っちゃったね。じゃあもうそのまま見せますね。 Disposable diaper po.そうです。disposable diaper ang kami umutsu. Hay. Opo. Meron po tayo pong katanungan. 大丈夫po. Pero なんか、まだわからない言葉があったね。いろんな言葉でも使ってないもんね。大丈夫だった。ありがとうございます。そう。Hindi po natin ginagamit yung oshime, hindi rin po natin, meron din po naggagamit nitong ateru, pero bihira. Obu, 使わないね、もう、現代は。そうだね。だから本当はね、別昔なんだに、ね。lumalabas lang po siguro siya sa mga binabasa po natin. Pero yung sa daily pong uses, hindi po siya hindi masyado nalalabas. ginagamit. Hay. Opo, thank you po. Salamat po. Hay. Sa baba po meron po tayo pong katanungan. Yan, tama-tama. Nansam, pwede din po ba yung omutsu kokan? Omutsu kokan de mo daijoubu desu yo. Omutsu kokan. Hay. Pero hindi po siya isang, kumaga, omutsu kokan, yun po yung noun na po siya. O yung gawain na po siya. Hay. Ito po ay cut out from our free and 2 lesson class. Sa taong 2026, may free and 2 lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing Monday and Friday at 8 p.m. Japan time. Meron din po tayong live tuwing Wednesday, subalit sa live na ito ay pinapakita lamang ang private lesson namin ng Jokai with checking pronunciation. For more information, maaari niyo po kaming i-contact sa
link na nasa aming profile. Kung nais niyo naman pong sumali sa aming free lesson, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP sa TikTok. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.